So ito yung sunod, mga kababayan. Ma'am Shinani J. Hello po. Ito yung sunod mga kababayan na ikakagulat ng lahat. Mga kababayan, bali-balita po ngayon, si Digong po ay may sakit na kurikong. Sabi ko nga sa inyo eh. Mga kababayan, may sakit daw si Digong na kati-kati. Hindi natin alam kung ito ba'y kurikong, ketong, boni, galis. Kasi actually mga kababayan, hindi to fake news ha. Si Digong po ay may sakit, no? Kati-kati. Either kurikong, ketong, boni, galis, hadhad, alipunga. Hindi natin alam kasi hindi naman pinangalanan. Pero may sakit na kati-kati. So ibig sabihin hindi maganda ang kalagayan ni Digong sa loob ng kulungan. Marami siyang iniindang kati-kati. Either kurikong, ketong, galis or adhad, alipunga. Buni. Ito mga kababayan, hindi tayo nagsisinungaling So hindi okay si Digong. Mga kababayan, pakinggan natin, nagpasalamat pa si Sara na ginamot daw ng medical team ng ICC ang kati-kati ni Digong. So bakit ba nagkaroon ng kati-kati si Digong? Siguro may mga surot na yan dun sa higaan. Wala na siguro wala na siguro ligo-ligo, wala na siguro bangon-bangon, wala na siguro linis-linis yung higaan. Kaya ayun, kati-kati. Continue. Mga kababayan, dito tayo sa kati-kati. Saan na ba yung kati-kati ni Digong? Merong kati-kati si Digong, mga kababayan. Diyos niyo Marimar, may kati-kati. Oo. Yan na nga ang sinasabi ko na may kati-kati eh. Hindi ko lang sure kung anong klaseng kati-kati ito. Either kurikong, bone, alipunga, o di kaya iksima, whatsoever. And wait lang ha mga kababayan kasi nawala eh. Asan na ba yun? Asan na ba yun? Dito banda yung mga kati-kati ni Digong eh. Ito, mga kababayan. Sa nakaraang panayam kay Vice President Sara Duterte, nabanggit nito ang tungkol sa bed sore ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami sa mga taga-suporta ng dating Pangulo ang nag-alala sa kalagayan nito, na ngayon ay mahigit 1 taon nang nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pero ayon kay VP Sara, bumubuti na ang kalagayan ng kanyang ama. Chinek ko yung likod niya, nauga na, natuyo na yung mga bilog-bilog na pula noong pagdating ko. Sobrang pula nila at para silang pimple looking, natuyo na siya. Kwento ng bise, agad siyang nakipag-ugnayan sa abogado upang maipagbigay alam sa kinauukulan ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Paliwanag nito, maingat nilang binabantayan ang kalagayan ni FPRRD dahil na rin sa sakit nitong diabetes. Is it a cause for concern? Yes, ni-refer ko siya sa abogado kasi sabi ko, hindi ma-explain ni PRD kung saan nagsimula o paano siya nagkaroon ng ganon. Basta alam niya na lang na nangati daw siya. And actually mga kababayan, ito po yan yung kati-kating nakuha ni Digong, karma yan. Karma yan. Yung kati-kating nakuha niya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang masamang damo, matagal mamatay. Bebe. Sabi niya yan ang masamang damo, matagal mamatay. BBM. Yun ang kanyang meaning, sabi ni Sara. Kaya ngayon mga kababayan, ang masamang damo magkakaroon ng kati. Digong. Kaya sa totoo lang, karma yan. Karma. Kung nagkasakit ka, tapos namatay ka, yan karma. Pero kung namatay ka dahil sinadya kang patayin, hindi karma yun. Sinadya yun. So ngayon mga kababayan, eto na nga ang ayon sa propesiya ng anak ng Panginoon na si Kibuloy.
Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Napunta sa kulungan. Kaya mga kababayan, hindi natin sure kung ano ba to. Kurikong, ketong, galis, buni, o hadhad. Ano ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, no, ini-imagine ko, sa loob ng kulungan ni Digong, matanda na yun eh. Kaya imagine ha, matanda na yung mama, matanda na yung tao. Imaginein mo habang natutulog siya. Natutulog siya, hindi na siya babangon, hindi na magbibihis, hindi na maliligo, kakain. Ito pa ang tanong mga kababayan, sino ang magpapatai sa kanya? Kasi actually hindi na makakatayo yun. Ultimo nga, naku, ay Diyos ko, pagka nakaigit si Digong doon, ha? Pag nakaigit si Digong doon, problema yan ng mga tagalinis sa ICC. Ginusto ng ICC ikulong nila di alagaan nila yan sa loob. 'Di ba? At saka sa totoo lang mga kababayan, sa sobrang higa ni Digong, hindi na siguro tumatayo, nakahiga na lang. So, the more na nakahiga yung tao, iinit yung likod. The more na umiinit yung likod, magkakaroon ng sugat yan. So, the more na magkaroon ng sugat yan, uudin yan. Uudin yan. Kasi bakit mga kababayan? Meron kasi kaming kapitbahay dati, nakahiga lang siya. Tapos ang higaan niya kasi is banig. So ang banig is malamig. Ngayon, pinalitan ng anak niya kasi kapag ka umihi nga naman, yung banig pag nabasa, mabubulok yun kasi ang banig, di ba? Ano lang yun? Yung tahi-tahi, yung parang dahon ng, ano ba yung baloy ba ang tawag doon? So pinalitan niya ng plastic na banig. Ngayon, ang nangyari, umiinit ang plastic. Ngayon, habang umiinit yung likod, namumula. So, habang namumula, nabubulok. So, yung the more na nabubulok, may mga uod. May mga uod na lumalabas sa likod. 'Di ba? At saka take note, diabetic si Digong. May mga uod na maliliit dito sa likod. Kasi syempre, hindi mo maano yan, lalangawin yan eh. Biruin mo, buhay ka pa, inuud ka na. So ganun yun. Kaya actually mga kababayan, lalo ngayon, napakainit doon sa dahig, sa Netherlands. Ano ngayon heat wave ngayon sa Europe eh. Tapos ang mangyayari pa dyan, okay lang kung aircon sa loob ng ICC. Kapag aircon pa naman, ang sakit sa aircon, surot. No, yung bed bug. Alam nyo ba na, so yung singer sa Backstreet Boys na kasama ni Billy Crawford, yung singer ng, anong pangalan ng singer na yun, alam niyo ba na may sakit siya sa kagat ng bed bug, yung surot, may sakit siya. 'Di ba mga kababayan, kapag ka aircon, surot talaga yung ilalim ng higaan. Yan yung sa Europe kasi, more on surot, kahit sa Canada nga, surot kasi nga malamig. Oo, nasa ilalim yan ng kutsyon. So ngayon mga kababayan, yun ang yan ang pinaka number one. Yung sa Backstreet Boys, di ko alam kung anong pangalan ng singer na yon, nakasama ni Billy Crawford, na sikat siya. Kasabay din siya ni ni Michael Jackson. Na talagang umaano siya, may sakit siya, ang na-diagnose siya sa kagat ng bug or surot. No, so darating talaga ang panahon mga kababayan na talagang malata talaga yung likod ni Digong. Kasi hindi naman yan sa katagalan niya dyan, hindi naman siya nakakalabas-labas, hindi naman siya ka-exercise More on hihiga lang talaga siya. Tas siguro may pupunta dyan tagalinis ng kwarto, more on may pupunta dyan magpakain sa kanya, linisin siya, ganun. Pero yung lagi siyang nakahiga, maano siya dyan hanggang sa malulumpo siya dyan sa loob. Kasi hindi na makakauwi yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Hanggat ang ICC humihinga, si Digong mananatili dyan sa loob. Maliban na lang kung lahat ng dyan sa ICC mag-alisan. Papauwiin yan sila. Pero kung ang ICC ay hanggang ngayon buhay pa rin, si Digong hindi makakauwi yan. Uuwi man yan dito, pantay ang paa. Nakagarapon. Yun ang katotohanan, mga kababayan.
So yun lamang po ha, mga kababayan, yung ating reaksyones na talagang si Digong ay, 'di ba? Wala na. Unti-unti na. Unti-unti nang nagkaroon ng kurikong. Uy, mga DDS, magbigay naman kayo doon ng haplas. O akala ko mahal nyo si Digong, dapat sinamahan nyo sa loob. O, 3 hearing pa, 2026. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Oh, so yun lang mga kababayan, maraming salamat po, no, sa inyong lahat. Samahan nyo sa loob kung mahal nyo. 'Di ba? Ganun yun eh. Pag mahal nyo, samahan nyo. O di puno kayo dun. Padalhan nyo katingko. O di kaya BL. O di kaya ano, kaning ni ang kulay green. Ano ba yung kulay green na gamot? Yung ano, yung may kulay green na mahaba. Yung nabibili sa Chinese. 'Di ba? Yung nabibili sa Chinese, yung kulay green. Gamot sa hudhud. So yun lamang mga kababayan. Maraming salamat po.